10 taon akong naging basahan sa pamilyang ito. Habang naglulubog ako sa baha at lansa ng Navotas para sa gamot ng asawa ko, nagpapakasasa naman pala si Rogelio sa alak at ibang babae sa loob ng suite ng hotel. Itinuring akong basura ni Doña Isadora. Pero hindi nila alam. Hawak ko na ang leeg ng kanilang kayamanan. Sino nga ba ang tunay na marumi? Ang aking mga kamay na amoy isda o ang kanilang mga kaluluwang bulok sa kasalanan? Huwag kang mag-alala, mahal. Kaunting tiis na lang at itatapon ko rin ang basurang yan palabas ng bahay natin. Alam mo namang pandiri ko lang ang nakukuha ko sa babaeng yan, lalo na't amoy malansang isda ang buong pagkatao niya. Ang boses ni Rogelio ay malinaw, puno ng lambing at halakhak, na tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa pandinig ni Florencia. Sa kabilang linya, narinig niya ang maharot na tawa ni Carmela. Ang babaeng alam ng lahat na kinalulukuhan ng kanyang asawa, maliban na lamang sa kanya. O iyon ang akala nila. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Florencia sa gitna ng madilim at maputik na pantalan ng Navotas. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Ang kanyang suot na lumang t-shirt ay basang-basa na ng ulan, at ang kanyang mga bota ay lubog sa maruming tubig na hinaluan ng dugo at kaliskis ng isda. Ang kanyang mga kamay na namumuti na at namamanhid sa lamig ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang cellphone. Kanina lamang ay halos mapigtas ang kanyang hininga sa pagbubuhat ng mga banyera, umaasang makakaipon ng dagdag na 500 piso para sa gamot sa puso na kailangan daw ni Rogelio. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi boses ng isang taong may sakit. Iyon ay boses ng isang lalaking malakas, masigla, at nagpapakasasasa sa karangyaan ng isang mamahaling hotel habang siya ay nagpapakasubsob sa lansa ng pantalan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Florencia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ramdam niya ang isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Isang emosyong tila gustong sumabog, ngunit pilit niyang nilulunok. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pagmamahal at pagtitimpi, ay tila unti-unting nagyayelo gaya ng mga isdang nasa paanan niya. Nararamdaman niya ang bawat tibok nito. Mabigat, masakit, at tila humihingi ng katarungan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone. Hindi niya ito binitawan. Bagkus ay lalo pa niyang hinigpitan ang hawak dito hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol sa ilalim ng ulan. Ang tanging tunog na maririnig sa paligid ay ang hampas ng alon sa mga poste ng pantalan at ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa mga bubong na yero. Bakit ang mga kamay na nagpapakain sa pamilya ang siya pang itinuturing na marumi ng mga taong binubuhay nito? Pag-uwi niya sa mansyon ng mga Valderrama, ang amoy ng mamahaling pabango at disinfektante ay agad na sumalubong sa kanya. Isang kabaligtaran sa lansa na dala-dala niya. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Doña Isadora. Suot ang kanyang puting silk na robe at hawak ang isang dekalibreng rosaryo. Narito na pala ang paborito nating tauhan. Wika ng matanda, ang boses ay puno ng sarkasmo. Florencia, huwag kang pumasok sa loob hanggat hindi ka naglilinis. Ang lansa mo ay umaakyat hanggang sa kwarto ko. Nakakahiya sa mga santo kung maririnig nila ang panalangin ko habang amoy palengke ang buong bahay. Huminto si Florencia sa pinto. Pasensya na po, Mama. Marami lang po ang huli ngayong gabi. Mama, huwag mo akong tawaging Mama kung ganyan ang itsura mo.
Mabilis na sagot ni Isadora habang pababa ng hagdan. Tandaan mo, kinuha ka lang namin sa hirap dahil sa utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin, malamang ay nabubulok ka na sa kung saang kalsada. Kaya matuto kang sumunod. Yung perang kinita mo sa pantalan, ibigay mo na kay Rogelio mamaya. Kailangan niya ng bagong check-up. Tumango si Florencia. Ang kanyang ulo ay nakayuko bilang tanda ng nakaugaliang pagpapakumbaba. Ngunit sa ilalim ng kanyang basa at magulong buhok, ang kanyang mga mata ay naglalayab. Naalala niya ang bawat sentimo na pinaghirapan niya, ang bawat pasang nakuha niya sa pagtatrabaho, na ang lahat pala ay napupunta lamang sa luho ng kanyang asawa at ng kirida nito. Opo, susunod po ako. Mahinang sagot ni Florencia nang makapasok na si Isadora sa kanyang silid. Dahan-dahang pumasok si Florencia sa banyo ng mga katulong. Doon, sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo, sinimulan niyang kuskusin ang kanyang mga kamay. Kuskos na tila ba gustong tanggalin hindi lamang ang amoy ng isda, kundi pati na rin ang 10 taon ng pagtitiis at pang-api. Habang ang tubig ay umaagos sa sahig, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang imahe ng isang baril, isang badge, at isang panunumpa na ginawa niya 10 taon na ang nakalilipas bago siya pumasok sa misyon na ito. Ang bawat sampal ni Rogelio, ang bawat pangungutya ni Isadora ay itinala niya sa kanyang isipan, hindi bilang asawa kundi bilang isang opisyal na naghihintay ng tamang pagkakataon na patigil siya sa pagkuskos nang marinig ang tunog ng sasakyan ni Rogelio na pumasok sa garahe. Alam niyang papasok ito na puno ng amoy ng alak at babae, at muli siyang lalaruin nito sa harap ng kanyang ina. Tumingin si Florencia sa maliit at malabong salamin sa banyo. Ang babaeng nakikita niya ay pagod, dugyot, at tila wala ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang lihim na hindi kayang abutin ng kahit anong yaman ng mga Valderrama. Hanggang kailan mo kayang itago ang talim ng katarungan sa likod ng mga kamay na sanay sa lansa? Kiskisin mo hanggang sa kumintab, Florencia. Gusto kong makita ang sarili kong mukha sa sahig na yan pagkatapos mo. Ang boses ni Doña Isadora ay kasing talim ng basong na basag sa sahig ng malaking sala. Isang mamahaling bote ng red wine ang sadyang itinumba ng matanda. At ngayon, ang madilim na likido ay tila isang lawa ng dugo na kumakalat sa puting marmol. Nakaluhod si Florencia. Ang kanyang mga tuhod ay direktang nakadiin sa matigas at malamig na sahig. Hawak niya ang isang basahan. Pilit na binubura ang mantsa bago pa ito tuluyang manahan sa bato. Opo, Mama. Lilinisin ko po agad. Mahinang tugon ni Florencia. Ang bawat kiskis niya ay may kasamang kirot sa kanyang likod. Isang paalala ng pagod mula sa pantalan na hindi pa man lang natutulog. Alam mo, Florencia, kung hindi dahil sa akin, baka kung saang estero ka na pinulot pagkatapos mamatay ng mga magulang mo. Patuloy ni Isadora habang marahang humihigop ng kanyang mainit na tsaa. Ang bawat salita niya ay tila isang tanikalang lalong humihigpit sa leeg ng kanyang minugang babae. Binigyan kita ng tahanan. Binigyan kita ng pangalan. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi mo mababayaran kahit habang buhay ka pang maglinis ng sahig na yan. Habang nakayuko, ang mga mata ni Florencia ay nakatuon sa sariling refleksyon sa basang marmol. Naalala niya ang 10 taon na ang nakalilipas. Ang apoy, ang usok, at ang pagkawala
ng lahat ng mahal niya sa buhay. Noon ay dumating si Isadora na tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Kinuha siya at ipinakasal sa kanyang nag-iisang anak na si Rogelio. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Florencia na kailangan niyang ibigay ang lahat. Ang kanyang lakas, ang kanyang pangarap, ang kanyang buong pagkatao bilang kabayaran sa kabutihang iyon. Ngunit habang tinititigan niya ang mantsa ng alak, isang alaala mula sa kanyang tunay na pagsasanay sa akademya ng militar ang nagpaalingaw sa kanyang isipan. Ang isang manghuhula ay hindi nananalo sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pasensya. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay naging isang lason na dahan-dahang nagpapatibay sa kanyang kalooban. Isang mabigat na tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran ang nagpalingon sa kanila. Pumasok ang isang lalaking may dalang malaking blok ng yelo para sa bar ng mansyon. Si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit sigurado. Ang kanyang suot na sando ay bakas ang pawis mula sa init sa labas. At ang kanyang mga braso ay puno ng ugat sa bigat ng dala. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng isang saglit. Isang segundo na tila tumigil ang mundo. Walang salitang namutawi, ngunit sa lalim ng tingin ni Gabriel, naramdaman ni Florencia ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagrespeto. Sa mga mata ni Gabriel, hindi siya isang hamak na utusan o basahang amoy isda. Siya ay isang babaeng may dangal. Dito na po ang yelo, Doña Isadora. Wika ni Gabriel, ang boses ay malalim at kalmado. Iwan mo na lang dyan. At siguraduhin mong hindi ka magpapatak ng tubig sa nililinis ni Florencia. Sagot ng matanda nang hindi man lang ito tinitingnan. Bago lumabas si Gabriel, dumaan siya malapit sa kinaroroonan ni Florencia. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, isang maliit at puting tuob ng gamot ang dahan-dahang nahulog mula sa kanyang bulsa at lumapag sa tabi ng balde ni Florencia. Hindi ito napansin ni Isadora. Tumingin si Gabriel kay Florencia sa huling pagkakataon. Isang bahagyang tango na tila nagsasabing, magpakatatag ka. Nang makaalis si Gabriel, mabilis na itinago ni Florencia ang gamot sa loob ng kanyang bulsa. Ramdam niya ang init nito sa kanyang balat. Isang maliit na apoy ng pag-asa sa gitna ng malamig na mansyon. Lumipas ang oras at ang buong bahay ay binalot na ng katahimikan. Ngunit si Florencia ay nanatiling gising sa maliit niyang kwarto. Binuksan niya ang tuob ng gamot. Hindi ito basta gamot sa sugat. Sa ilalim ng takip nito, may nakadikit na isang maliit na piraso ng papel. Binuklat niya ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. May nakasulat na ilang numero at isang pangalan ng isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit may kaugnayan sa mga transaksyon ni Isadora. 10 taon na ang nakalilipas. Ang petsa sa papel ay tumatama sa araw ng trahedya na pumatay sa kanyang mga magulang. Nanginig ang mga kamay ni Florencia. Ang utang na loob na naging kadena sa kanyang leeg ay tila unti-unting nagbabago ng anyo. Paano kung ang taong sumagip sa kanya ang siya rin palang dahilan kung bakit siya nawalan ng lahat? Sa kabilang silid, narinig niya ang malakas na pagtawa ni Rogelio habang nakikipag-usap sa telepono. Marahil ay kay Carmela na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sakit ang naramdaman ni Florencia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay sa isang bagong layunin. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang itinatagong journal mula sa ilalim ng sahig.
Isinulat niya ang mga numerong nakuha sa papel. Sa bawat titik na itinatala niya, ang imahe ng marupok at sunod-sunurang si Florencia ay unti-unting naglalaho. Ang misyon ay hindi na lamang tungkol sa batas. Ito ay tungkol na sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga duguang kamay ng mga Valderrama. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na katok ang yumanig sa kanyang pinto. "Florencia, buksan mo ito. Alam kong gising ka pa." Ang boses ni Isadora ay puno ng hinala at galit. "Anong ginagawa mo sa loob? Bakit may liwanag pa rito?" Mabilis na itinago ni Florencia ang journal at ang gamot. Muli niyang isinuot ang kanyang maskara ng pagiging mahina. Ngunit bago niya hawakan ang trangka ng pinto, isang tanong ang naiwan sa kanyang diwa. Handa na ba siyang harapin ang katotohanan kung ang ibig sabihin nito ay ang pagguho ng mundong 10 taon niyang tinitirhan? Ang ulan sa pantalan ng Navotas ay walang pakiramdam. Hindi nito alintana kung ang bawat patak nito ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Florencia habang tinatapos niya ang pagbibilang ng mga huling banyera ng isda. Pagod na ang kanyang katawan, ang bawat kalamnan ay tila humihiling na bumigay na, ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling gising. Pilit na inaalala ang bawat numerong nakita niya sa papel na ibinigay ni Gabriel. Nang matapos ang kanyang shift, tumayo siya sa ilalim ng isang maliit na silong. Nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga kamay ay kulay lila na sa sobrang ginaw. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan sa mga bubong na yero, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang harapan. Si Gabriel, hawak ang isang malaking itim na payong at isang supot na papel na bakas ang init ng laman nito. "Heto, kainin mo muna ito habang mainit pa. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal," wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na pagkatao ni Florencia. Inabot ni Florencia ang supot. "Salamat, Gabriel. Bakit narito ka pa? Tapos na ang oras mo sa pagde-deliver ng yelo, di ba?" Umupo si Gabriel sa tabi niya. Sapat ang layo para hindi siya mailang. Ngunit sapat ang lapit para maramdaman niya ang proteksyon nito. "Hindi ko kayang umuwi nang alam kong mag-isa ka ritong naglalakad sa dilim. Delikado ang daan, lalo na't madulas ang lupa dahil sa ulan." Binuksan ni Florencia ang supot at ang bango ng mainit na pandesal ay agad na humaplos sa kanyang ilong. Sa isang sandali, nakalimutan niya ang misyon, ang mga Valderrama, at ang lansa ng kanyang paligid. Kumagat siya sa tinapay, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "Bakit mo ginagawa ito, Gabriel?" Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Isa lang naman akong hamak na tindera ng isda sa paningin ng iba. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa akin?" Tumingin si Gabriel sa malayo, sa mga alon na humahampas sa pampang. "Dahil nakikita kita, Florencia. Hindi ang dumi sa iyong damit o ang amoy ng lansa. Nakikita ko ang isang babaeng mas matatag pa sa kahit anong bagyong dumaan. Nakikita ko ang sakripisyong ginagawa mo para sa mga taong hindi naman marunong magpasalamat. Sa mundong ito, na puno ng mga taong mapagpanggap, ikaw ang pinakatotoo na nakilala ko." Natahimik si Florencia. Sa loob ng 10 taon ng pagpapanggap, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may nakakakilala sa kanya ng higit pa sa kanyang papel na ginagampanan. Ngunit bago pa man siya makasagot, tumayo na si Gabriel at inilahad ang kanyang kamay. "Halika na, ihahatid na kita sa kanto bago lumakas pa ang ulan," aya nito.
Habang naglalakad sila, itinapat ni Gabriel ang buong payong kay Florencia. Hindi napansin ng babae na ang kanang balikat ni Gabriel ay basang-basa na ng ulan. Dahil ang tanging hangad ng lalaki ay huwag manatiling basa ang babaeng nasa tabi niya. Ang bawat hakbang nila ay tila isang tahimik na sayaw ng pag-aalaga at pagmamalasakit. Ang init ng presensya ni Gabriel ay nagbigay kay Florencia ng lakas na akala niya ay tuluyan ng naubos. "You don't have to do this forever, Florencia." Biglang sabi ni Gabriel sa wikang Taglish. "Darating ang araw na makakahinga ka rin ng maluwag. Just hold on a little longer." Ngumiti si Florencia, isang tunay na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga labi sa loob ng maraming taon. Sana nga, Gabriel. Sana nga. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang binalot ng isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan. Isang mamahaling SUV ang mabilis na huminto sa harap nila. Ang mga headlight nito ay tila mga matang nanlilisik sa dilim. Bumukas ang pinto at lumabas si Rogelio. Suot ang isang mamahaling jacket, kasunod si Carmela na nakakapit sa kanyang braso habang nakasilong sa isang payong na hawak ng kanilang bodyguard. "Florencia, anong ginagawa mo rito sa gitna ng kalsada kasama ang hamak na tagahatid ng yelong ito?" Ang boses ni Rogelio ay puno ng pandidiri at selos na pilit na itinatago sa likod ng galit. Huminto si Florencia. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na makita ang kanyang asawa sa ganitong oras, kasama ang kanyang kabit. Habang siya ay nagpapakapagod sa ulan, napatingin si Carmela kay Gabriel, pagkatapos ay kay Florencia, at isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Look, Rogelio, mukhang hindi lang pala tayo ang nag-e-enjoy sa gabi. Ang clean and holy wife mo ay may secret admirer din pala na amoy yelo at pawis." Hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa payong. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Ngunit nanatili siyang kalmado para kay Florencia. Si Florencia naman ay tumayo ng tuwid. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ngunit ang lamig nito ay wala na sa harap ng nagbabagang tensyon sa pagitan nila. Anong gagawin ni Rogelio ngayong nahuli niya ang kanyang asawa kasama ang isang lalaking tila mas kilala ang puso ni Florencia kaysa sa kanya? At paano itatago ni Florencia ang kanyang tunay na emosyon sa harap ng lalaking 10 taon niyang tiniis? Talagang wala ka ng kahihiyan, Florencia. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, nakikipaglandian ka sa isang kargador sa gitna ng kalsada. Ang boses ni Rogelio ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng maulan na madaling araw. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay walang pakialam na tumapak sa maputik na tubig. Tila ba diring-diri siyang malapitan ang sariling asawa. Sa likuran niya, nakasilong si Carmela sa isang malaking payong. Ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang ilong, habang ang mga mata ay puno ng pangungutya. "Rogelio, nagkakamali ka. Tinulungan lang ako ni Gabriel dahil muntik na akong mabuwal sa pagod." Mahinang sagot ni Florencia. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat salita niya ay tila isang pagsusumamo, ngunit sa loob-loob niya, itinatala niya ang bawat pang-aalipusta. "Gabriel, at kilalang-kilala mo pa ang pangalan ng lalaking ito." Sabat ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng mapanirang tono. "Look at her, Rogelio. Amoy malansang isda na nga, mukhang Makati pa." Nakakasuka ang amoy na nagmumula sa kanya. "I think I'm going to throw up,"
Biglang umarte si Carmela na tila nasusuka. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at pilit na lumayo kay Florencia. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na nakikipag-agawan sa lansa na dala ni Florencia mula sa pantalan. Para kay Rogelio, ang kilos na iyon ni Carmela ay sapat na para lalong mag-init ang kanyang ulo. Wala kang kwentang babae, pinapahiya mo ang pangalan ng mga Valderrama. Sigaw ni Rogelio. Sa isang mabilis na pagkilos, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa pisngi ni Florencia ay hindi man narinig dahil sa lakas ng ulan. Ngunit ang bigat nito ay naramdaman ng babae hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumagilid ang mukha ni Florencia. Ang kanyang labi ay agad na nakaramdam ng init ng dugo. Hahakbang sana si Gabriel para mamagitan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Ngunit mabilis siyang tiningnan ni Florencia. Isang tingin na nagsasabing, "Huwag, masisira ang lahat." Napilitang huminto si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik. Sa bawat segundong, nakikita niyang nasasaktan ang babaeng lihim niyang minamahal. Nang makarating sila sa loob ng mansyon, naroon na si Doña Isadora sa sala. Tila kanina pa naghihintay ng pagkakataong ito. Anong kaguluhan ito sa harap ng bahay ko? Tanong ng matanda. Bagaman alam na niya ang sagot. Mama, itong asawa ko, nahuli ko sa labas kasama ang ibang lalaki. At tingnan niyo si Carmela. Halos himatayin na dahil sa lansa ng babaeng ito. Sumbong ni Rogelio. Tumingin si Isadora kay Florencia na tila isang dumi sa kanyang sahig. Lumuhod ka, Florencia. Humingi ka ng tawad kay Carmela sa pagiging irresponsable mo. Ang amoy mo ay hindi lang nakakasuka sa ilong. Nakakasuka rin sa dangal ng pamilyang ito. Walang nagawa si Florencia kundi ang dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang basang pantalon ay muling dumikit sa malamig na marmol. Habang nakayuko, ramdam niya ang panunuya ni Carmela na nakatayo sa kanyang harapan. Pasensya na po, Carmela. Hindi ko sinasadyang makasakit sa inyo. Wika ni Florencia. Ang boses ay tila isang bulong. Dapat lang. At siguraduhin mong maglalaba ka ng 10 beses bago ka lumapit muli sa amin. Sagot ni Carmela bago siya tumalikod para sumunod kay Rogelio patungo sa garahe upang kunin ang nakalimutan niyang gamit sa loob ng kotse. Nang maiwan si Florencia sa dilim ng pasilyo malapit sa garahe, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagpapakumbaba ay biglang naging malamig at kalkulado. Habang naglalakad si Carmela patungo sa kanyang mamahaling kotse, nagkunwari si Florencia na may pinupulot na gamit sa sahig sa isang napakabilis na pagkilos na hindi mapapansin ng kahit sinong karaniwang tao. Idinikit ni Florencia ang isang maliit na itim na aparato sa ilalim ng chassis ng kotse ni Carmela. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot, ay naging kasing tatag ng bakal. Muling tumayo si Florencia, pinahid ang dugo sa kanyang labi, at tiningnan ang papaalis na sasakyan ni Carmela. Hindi na mahalaga ang sakit ng sampal o ang lansa ng isda. Sa loob ng kanyang isipan, nagsisimula na siyang makarinig ng mga boses mula sa kabilang linya. Ang boses ng pagtataksil na magiging mitya ng pagbagsak ng mga Valderrama. Ang bawat pintig sa kanyang pisngi ay tila isang paalala ng kanyang katayuan sa bahay na iyon. Isang asawang walang halaga, isang manugang na basahan, at isang opisyal na kailangang magtiis para sa mas malaking layunin. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na kwarto, suot ang isang lumang headphone na nakakabit sa kanyang kagamitan. Nakikinig si Florencia sa bawat bulong
na nagmumula sa sasakyan ni Carmela. Sigurado ka ba, Rogelio? Kapag nalaman ito ni Doña Isadora, baka hindi niya tayo mapatawad. Ang boses ni Carmela ay puno ng pangamba, ngunit may halong pananabik. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang matanda ay masyadong kampante sa kanyang kapangyarihan. Basta, ituloy lang natin ang paglilipat ng pondo sa bago nating account sa Singapore. Sa oras na makuha natin ang lahat, iiwan natin ang malansang buhay na ito at ang pakitang taong kabanalan ni Mama. Sagot ni Rogelio. Kasunod ang isang mahabang buntong hininga na tila ba ang pagnanakaw sa sariling pamilya ay isang gawaing nakakapagod. Napatigil ang pakikinig ni Florencia nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga kagamitan sa ilalim ng unan at nagkunwaring natutulog. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang maliit na anino ang pumasok sa silid, si Luz. Ang 8 taong gulang na batang babae, ang anak ni Rogelio sa unang pagkakataon na itinuring na isang pagkakamali ng pamilya Valderrama. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang pinipigil. Dahan-dahan itong lumapit sa kama ni Florencia at hinawakan ang kanyang kamay. Mama Florencia, natatakot po ako. Galit na naman po si Papa sa itaas. Narinig ko pong may binasag siyang baso. Bulong ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na huni ng ibon na nawawala sa gitna ng bagyo. Bumangon si Florencia at niyakap ang bata. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya ang kanyang misyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ng isang inosenteng nilalang na tanging sa kanya lang nakakahanap ng kalinga. Huwag kang matakot, Luz. Narito si Mama. Hindi ka pababayaan ni Mama. Kinuha ni Florencia ang isang lumang suklay at dahan-dahang inayos ang buhok ng bata. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng isang bahay na puno ng kasalanan. Habang sinusuklay niya ang buhok ni Luz, nakita ng bata ang pasa sa pisngi ni Florencia. Masakit po ba, Mama? Tanong ni Luz. Ang kanyang maliit na daliri ay marahang dumapo sa namamagang balat ni Florencia. Hindi na, anak. Sanay na si Mama. Pagsisinungaling ni Florencia. Bagaman ang totoo ay mas masakit ang kirot sa kanyang puso dahil sa kawalang hiyaan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kinaumagahan, sa gitna ng abalang pantalan, muling nagtagpo ang landas nina Florencia at Gabriel. Sa likod ng isang malaking container, malayo sa mga matang mapanghusga, tinitigan ni Gabriel ang mukha ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit na pilit niyang sinusupil. Dapat na nating itigil ito, Florencia. Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan ng ganito. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pait. Inabot niya ang isang maliit na supot ng yelo na nakabalot sa malinis na tela at marahang idinin ito sa pasa ni Florencia. Hindi pa pwede, Gabriel. Malapit na. Narinig ko na ang usapan nila Rogelio at Carmela. Nagtatayo sila ng sarili nilang account para nakawan si Isadora. Kapag nakuha ko ang account numbers, tapos na ang laban. Paliwanag ni Florencia. Bagaman naramdaman niya ang bahagyang pagninig ng kanyang kamay nang madikit ang balat ni Gabriel sa kanyang mukha. Paano kung mapahamak ka? Paano kung malaman nila? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ni Florencia. Sapat na para maamoy niya ang amoy ng kape at katapatan mula sa lalaki. Handa akong mamatay para sa katarungan, Gabriel. Pero hanggat nandyan si Luz,
kailangan kong mabuhay para sa kanya. Sagot ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Isang pag-amin ng kahinaan na tanging sa lalaking ito lamang niya na ipakita. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, na tanging ang tunog ng mga alon at ang sigawan ng mga manggagawa sa malayo ang nagsisilbing musika. Ngunit ang sandaling iyon ay muling nagulo ng isang pamilyar na tinig ang tumawag sa pangalan ni Florencia mula sa malayo. Florencia, nasaan ka na namang babae ka? Pinapatawag ka ni Doña Isadora sa opisina ng Bencang. Sigaw ng isang tauhan ng mga Valderrama. Mabilis na lumayo si Florencia kay Gabriel. Muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging sunod-sunuran. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pandinig mula sa kanyang headphone na hindi niya tinanggal. Isang bagong boses ang narinig niya mula sa bug sa kotse ni Carmela. Isang boses na hindi kay Rogelio, kundi isang boses na nagmula sa nakaraan. Siguraduhin mong hindi malalaman ng asawa mo ang tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalilipas sa Navotas. Kung hindi, pare-pareho tayong mabubulok sa impyerno. Sino ang lalaking ito na kausap ni Carmela? At anong kinalaman niya sa trahedyang sumira sa buhay ni Florencia? Ang boses na narinig ni Florencia mula sa speaker ng kanyang kagamitan ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi niya makakalimutan ang boses na iyon. Mabaos, may awtoridad at puno ng banta. Habang naglalakad siya patungo sa opisina ng Bencang, ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga basang kahoy ay tila isang mabigat na tambol na tumitibay sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng opisina, naramdaman ni Florencia ang bigat ng presensya ni Doña Isadora. Nakaupo ang matanda sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa narra, tila isang reyna sa kanyang madilim na kaharian. Ang usok mula sa insenso sa kanto ng silid ay humahalo sa amoy ng lumang papel at mamahaling kape. Inayos ni Isadora ang kanyang salamin at tinitigan ang kanyang manugang na tila isang insekto na kailangang suriin. Narito ang mga dokumento para sa parating na shipment ngayong hating gabi, Florencia. Wika ni Isadora habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay nagbigay ng kaba sa paligid. Gusto kong ikaw ang personal na mag-supervise ng pagbaba ng mga container na ito. Huwag kang papayag na pakialaman ito ng mga tauhan ng customs hanggat wala ang pirma ko. Pero mama, delikado po ang oras na iyon para sa akin, lalo na't kailangan kong asikasuhin si Luz. Mahinang pagtutol ni Florencia. Bagaman sa loob niya ay alam niyang ito ang pagkakataong hinihintay niya para makita ang laman ng mga ilegal na kargamento. Agad na nagbago ang mukha ni Isadora. Tumayo siya at lumapit kay Florencia. Ang kanyang mga daliring puno ng mamahaling singsing ay marahas na humawak sa baba ng babae. Huwag mong gamitin ang anak ni Rogelio para takasan ang utang na loob mo sa akin. Binuhay kita, binihisan, at binigyan ng bubong. Ang kaunting pagpupuyat sa pantalan ay napakaliit na kabayaran kumpara sa ginawa ko para sa iyo 10 taon na ang nakalilipas. Tandaan mo, Florencia, wala ka kung wala ako. Sa kabila ng pananakit ng pisngi, dahan-dahang inayos ni Florencia ang laylayan ng mamahaling lace shawl ni Isadora na bahagyang nasabit sa kanto ng mesa. Isang golden moment na nagpapakita ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Ngunit sa likod nito ay ang matalas na pagmamasid sa bawat galaw ng matanda. Opo, mama. Susunod po ako. Paglabas ng opisina, nakita ni Florencia si Gabriel
na abala sa pag-aayos ng mga sako ng asin sa labas. Hindi sila nag-usap, ngunit ang bawat galaw ni Gabriel, ang pag-angat ng kanyang sombrero at ang mabilis na pagturo sa isang itim na sasakyang nakaparada sa malayo ay isang mensahe para sa kanya. Ang sasakyang iyon ay kay Carmela at sa loob nito nakita ni Florencia ang isang lalaking bumababa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking kausap ni Carmela sa record kanina ay ang port director, si Director Mendoza. Sa liwanag ng umaga, nakita ni Florencia ang isang peklat sa gilid ng mukha ng direktor. Isang peklat na nakita niya rin sa lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang nasusunog na bahay noong bata pa siya. Ang serya ng mga pangyayari ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang pagdating ni Isadora para iligtas siya, at ang koneksyon ni Direktor Mendoza sa mga Valderrama. Ang lahat ng ito ay iisang maruming kwento habang naghahanda si Florencia para sa operasyon sa hating gabi. Dinalhan siya ni Gabriel ng isang maliit na bote ng tubig. Mag-ingat ka mamaya. Nararamdaman kong may kakaibang mangyayari. Bulong ni Gabriel sa Taglish habang nagkukunwaring nag-aabot ng sukli. Alam ko, Gabriel, pero kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng container na iyon. Iyon ang susi sa lahat. Sagot ni Florencia, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sumapit ang hating gabi. Ang benkang ay binalot ng makapal na hamog. Habang dahan-dahang ibinababa ng crane ang isang malaking container na kulay asul, napansin ni Florencia na walang ibang tao sa paligid maliban sa mga piling tauhan ni Isadora. Ngunit bago pa man niya malapitan ang container, narinig niya ang tunog ng pagkak ng isang baril sa likuran niya. Masyado kang mausisa para sa isang hamak na tindera ng isda, Florencia. Nang lumingon siya, nakita niya si Rogelio na may hawak na baril. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakatakot na ngiti na hindi niya pa nakikita noon. Kasama niya si Direktor Mendoza. Alam na ba nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? O isa lamang itong mas malaking patibong na inihanda ni Isadora para sa kanya? Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga pasimpleng tingin mo sa mga dokumento ni Mama Florencia? You think you're so smart, but you're just a filthy fish seller who doesn't know her place. Ang boses ni Rogelio ay puno ng lason. Bawat salita ay tila isang malansang laway na idinudura sa pagkatao ni Florencia. Sa ilalim ng madilim na langit ng benkang, ang dulo ng baril na hawak ni Rogelio ay malamig na nakadiin sa sentido ng kanyang asawa. Sa tabi niya, si Direktor Mendoza ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang estatwa ng kamatayan na naghihintay ng hudyat. Nararamdaman ni Florencia ang bawat butil ng malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling kasing tigas ng bato. Ito ang ironya ng kanyang buhay. Narito siya sa gitna ng hating gabi, nagpapakapuyat para bantayan ang negosyo ng pamilyang umapi sa kanya, para lamang ituring na isang kaaway na dapat patahimikin. Rogelio, nagkakamali ka. Sinusunod ko lang ang utos ni Mama na bantayan ang kargamento. Mahinang sagot ni Florencia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang peking panginginig na bahagi ng kanyang pagsasanay para palabasing siya ay takot na takot. Tumawa ng malakas si Rogelio. Isang tunog
na mas masakit pa sa sampal. Mama, stop calling her that. Sa tingin mo ba ay ituturing kanyang pamilya? You are just a tool, Florencia. Isang kasangkapan na malapit na naming itapon dahil masyado ka ng maraming nalalaman. Lalong idiniin ni Rogelio ang baril. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Florencia ay ang marahang paghampas ng dagat sa mga kalawanging poste ng pantalan at ang malayo ngunit paos na tunog ng isang sirena ng barko. Ang amoy ng asin at lansa ay tila lalong bumigat, sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit bago pa man makakalabit ni Rogelio ang baril, isang malakas na tunog ng pagkakaladkad ng mga bakal na kadena ang umaling-ungaw mula sa madilim na bahagi ng mga container. Nabulabog ang katahimikan. Ang direktor ay mabilis na lumingon. Ang kanyang kamay ay agad na dumukot sa sariling sandata. Mula sa dilim, lumitaw ang isang anino. Si Gabriel. Ngunit hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang sando. Suot niya ang isang itim na jacket at ang kanyang mga mata ay tila nagbabagang uling sa gitna ng gabi. May hila-hila siyang isang malaking trolley ng mga sako ng asin na sadyang itinumba niya para lumikha ng distraction. Direktor, may mga taong papalapit sa gate. Mukhang may nakatunog sa shipment. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng peking taranta. Sa saglit na pagkalito ni Rogelio at Mendoza, mabilis na kumilos si Florencia. Hindi siya lumaban ng pisikal. Bagkus ay mabilis siyang umurong at nagkunwaring natisod sa isang nakakalat na lubid. Bumagsak siya sa semento. Sapat na layo para hindi na direktang nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Walang hiya. Mendoza, tingnan mo ang gate. Utos ni Rogelio habang pilit na hinahabol ng tingin si Florencia sa gitna ng hamog. Dahil sa takot na mahuli ng mga autoridad, mabilis na sumakay sina Rogelio at Mendoza sa kanilang sasakyan. Iniwan ang container na hindi pa nabubuksan. Hindi pa tayo tapos, Florencia. Pag-uwi mo sa bahay, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita kailanman. Sigaw ni Rogelio bago humarurot ang sasakyan palayo. Naiwan si Florencia sa sahig, hingal na hingal. Agad na lumapit si Gabriel at tinulungan siyang tumayo. Ang golden moment na ito ay binalot ng takot at pag-aalala. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na mga kamay ni Florencia. Ang kanyang init ay tila nagbabalik ng buhay sa naninigas na katawan ng babae. Ayos ka lang ba? Papatayin ka na niya, Florencia. Bakit hindi ka pa lumaban? Bulong ni Gabriel sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal. Tiningnan siya ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno na ng tunay na luha. Hindi pa pwede, Gabriel. Ang container. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob bago nila ito mailipat. Sa tulong ni Gabriel, dahan-dahan nilang nilapitan ang asul na container. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinilip ni Florencia ang siwang ng pinto. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang mundo. Hindi ito baril, hindi ito droga. Ang loob ng container ay puno ng mga lumang kabaong na gawa sa mamahaling kahoy. Ngunit nang bahagyang maurong ang isa, nakita niya ang mga gintong bareta na may tatak ng Bangko Sentral. Mga gintong ninakaw mula sa kaban ng bayan. Noong panahon ng kaguluhan, 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang isang litratong nakadikit sa ibabaw ng isa sa mga kabaong. Ito ay litrato ng kanyang ama at ina na may markang pulang krus sa kanilang mga mukha. Gabriel, hindi lang sila magnanakaw. Bulong ni Florencia. Ang kanyang boses
ay halos hindi marinig. Sila ang pumatay sa mga magulang ko para sa gintong ito. At ang kabaong na ito, inihanda nila ito para sa akin. Bago pa man sila makakilos, ang cellphone ni Florencia ay biglang nag-vibrate. Isang mensahe mula sa mansyon ang dumating. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa kailaliman ng dagat nang mabasa ang nakasulat. Nasa akin si Luz. Kung gusto mo pa siyang makitang buhay, bumalik ka rito ng mag-isa. Huwag kang magkakamaling magdala ng kahit sino, lalo na ang kargador mo. Doña Isadora. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Maililigtas pa ba ni Florencia ang bata nang hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? O ito na ang huling gabi ng kanyang 10 taong paghihiganti? Ang mansyon ng mga Valderrama ay tila isang malaking nicho sa gitna ng kadiliman. Walang maririnig na kahit anong ingay, kundi ang huni ng mga kuliglig at ang malayo ngunit nakakatakot na kalansing ng mga kristal na chandelier na dahan-dahang gumagalaw dahil sa hangin. Pagpasok ni Florencia, ang amoy ng insenso ay tila sumasakal sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng kamatayan. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Isadora sa kanyang mataas na upuan. Tila isang hukom na naghihintay ng parusa. Sa paanan nito, nakaluhod ang maliit na si Luz. Nanginginig ang mga balikat sa tahimik na pag-iyak, habang ang bibig ay may busal na tela. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot nang makita si Florencia, ngunit wala itong magawa kundi ang humagulgol ng walang tunog. Mama, pakawalan niyo si Luz. Ako ang kailangan niyo, huwag ang bata. Ang boses ni Florencia ay basag, puno ng pait at pagsusumamo. Muli siyang lumuhod, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal sa batang itinuring niyang sariling anak. Dahan-dahang tumayo si Isadora. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng matitigas na tunog sa marmol na sahig. 10 taon, Florencia. 10 taon kitang pinatira sa ilalim ng aking bubong. Akala ko ba ay tapat ka? Pero heto ka, nangingialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Huminto ang matanda sa harap ni Florencia at walang babalang itinapak ang gintong takong ng kanyang sapatos sa kamay ni Florencia. Ang kamay na kanina lamang ay nasugatan sa pantalan. Nadiin ang sugat sa matigas na bato at naramdaman ni Florencia ang matinding kirot na gumuguhit sa kanyang buong braso. Ngunit hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Luz. I saved you from the ashes of your home, Florencia. Kung hindi dahil sa akin, natupok ka na rin kasama ng mga magulang mong hangal. Sigaw ni Isadora. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang relihiyosang matanda, kundi isang demonyong nagtatago sa likod ng mga dasal. Inisip ko na ang pagpapakasal mo kay Rogelio ay sapat na para manahimik ka. Pero sadyang mapilit ang tadhana. Gusto mong malaman ang totoo? Oo, kami ang kumuha ng ginto. Kami ang nagpaalis sa inyo sa mundo. Dahil ang mundong ito ay para lamang sa mga taong marunong humawak ng kapangyarihan. Habang nagsasalita ang matanda, isang golden moment ng sakit at pag-unawa ang dumaan sa puso ni Florencia. Nakita niya ang isang patak ng luha na bumagsak mula sa kanyang mata patungo sa marmol. Iyon na ang huling patak. Ang huling patak ng luhang para sa pamilyang Valderrama. Ang huling patak ng pagiging mahina. Biglang tumayo si Florencia kahit na nakadiin pa rin ang sapatos ni Isadora sa kanyang kamay. Sa gulat ng matanda, hindi nito inaasahan ang biglaang lakas ng babae. Tiningnan ni Florencia si Isadora
ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang halong takot, kundi puro katarungan. Mali kayo, Isadora. Bulong ni Florencia. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa dagat. Hindi niyo ako iniligtas para sa utang na loob. Iniligtas niyo ako para gawing alipin at para hindi ako makapagsalita. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang isdang pilit niyong nilulunod sa lansa ay natutong lumangoy sa gitna ng bagyo. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng hangin ay tila nagbabago. Ang maliliit na huni ng mga ibon ay napalitan ng isang malayong ugong ng mga makina na dahan-dahang papalapit. Hindi napansin ni Isadora, ngunit si Florencia ay may hawak na maliit na transmitter sa loob ng kanyang bulsa na kanina pa naka-on. Bawat salita ni Isadora, bawat pag-amin ng krimen, ay narinig na ng mga awtoridad sa kabilang linya. Rogelio, Mendoza, kunin niyo ang babaeng ito. Sigaw ni Isadora nang maramdaman ang kakaibang aura ni Florencia. Pumasok si Rogelio mula sa dilim, ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na tunog ng pagbasag ng bintana ang yumanig sa buong mansyon. Ang mga kurtina ay humahampas dahil sa biglaang pasok ng hangin. Mula sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ay nagsimulang gumapang sa mga pader ng sala. Tapos na ang paghahari niyo, Isadora. Wika ni Florencia habang mabilis na kinuha si Luz at niyakap ito ng mahigpit. Ito na ang huling gabi na amoy isda ang buhay ko. Dahil simula ngayon, ang tanging amoy na matitira sa mansyong ito ay ang amoy ng nabubulok niyong konsensya. Cliffhanger. Habang papalapit ang mga pulis, isang malakas na tawag mula sa radyo ni Gabriel ang narinig ni Florencia. Major, we have a problem. Mendoza is escaping with the evidence and he has a bomb. Hindi na ako ang babaeng inalipusta ninyo sa loob ng 10 taon. Ang bawat sampal, bawat pagmura at bawat lansa ng isda na ipinahid nyo sa aking pagkatao ay nagsilbing gasolina para sa apoy na tutupok sa inyong kaharian ngayon. Ang boses ni Florencia ay hindi na mahina o nagmamakaawa. Ito ay naging kasing talim ng isang bagong hasang itak, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng mansyon, ang asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagmistulang mga kidlat na bumabasag sa kadiliman ng sala. Tumatama sa mukha ni Doña Isadora na ngayon ay namumutla at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Anong kalukuhan ito? Nauutal na tanong ni Isadora. Napabitaw siya sa kamay ni Florencia. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at napaupo siya sa kanyang mamahaling sofa. Sino ka ba talaga? You are just a pathetic orphan. I am Major Florencia Reyes ng Anti-Money Laundering and Intelligence Command. Sagot ni Florencia habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang opisyal na badge mula sa loob ng kanyang lumang jacket. Sa isang golden moment ng paglilinis, kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinahid ang mga luha sa pisngi ni Luz. Don't cry anymore, baby. Brave na si Mama ngayon. I will protect you. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga armadong tauhan sa pangunguna ni Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang kargador na amoy pawis. Suot niya ang kanyang tactical vest. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng awtoridad. Major, secured na ang perimeter. Pero si Mendoza nakaalis na gamit ang speedboat sa likod ng mansyon. Dala niya ang remote ng bombang itinanim sa warehouse ng mga ginto. Ulat ni Gabriel sa Taglish. Ang kanyang mga mata ay saglit na dumapo kay Florencia.
puno ng paghanga at pag-aalala. Walang hiya ka, Rogelio. Doon niyo ba itatago ang lahat ng ninakaw niyo? Sigaw ni Florencia kay Rogelio na ngayon ay sinusubukang tumakas patungo sa kusina. Agad na hinarang ni Gabriel si Rogelio at mabilis itong pinusasasan. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Rogelio ay tila isang musika ng katarungan para kay Florencia. Ang lalaking dati ay nambubugbog at nagmamaliit sa kanya ay ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa asawang tinawag niyang basura. Florencia, please, mahal kita. Napilitan lang ako ni Mama. Pagmamakaawa ni Rogelio, ang kanyang boses ay puno ng kaduwagan. Tumingin si Florencia sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Hindi mo ako minahal, Rogelio. Minahal mo ang kapangyarihang ibinibigay sa iyo ng pera ni Isadora. At ang pagmamahal na sinasabi mo, amoy bulok na isda na yan sa pandinig ko. Binaling ni Florencia ang kanyang atensyon kay Gabriel. Gabriel, kunin mo si Luz. Dalhin mo siya sa safe house. Ako ang susunod kay Mendoza. Hindi niya pwedeng pasabugin ang warehouse. Maraming pamilya ang nakatira malapit doon. But Major, it's too dangerous. Mendoza is desperate. Pagtutol ni Gabriel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa takot na mawala ang babaeng 10 taon niyang binantayan mula sa malayo. It's my mission, Gabriel. It's my justice. Matigas na sagot ni Florencia. Habang papalabas si Florencia ng mansyon, narinig niya ang huling sigaw ni Isadora. Isang sigaw ng isang reynang nawalan ng trono, puno ng poot at pagkasira ng puri. Ngunit hindi na lumingon si Florencia. Ang kanyang isipan ay nakatuon na sa dagat, kung saan naghihintay ang huling piraso ng kanyang madilim na nakaraan, cliffhanger. Habang paandar ang makina ng sasakyan ni Florencia, isang tawag ang pumasok sa kanyang radyo. Ang boses ni Mendoza ay puno ng halakhak. Nakalimutan mo yata, Major. Ang bomba ay wala sa warehouse. Ang bomba ay nasa ilalim ng sasakyang kinalalagyan ng anak ni Rogelio ngayon. Ang boses ni Mendoza sa radyo ay tila isang kumpas ng kamatayan na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Florencia. Ang halakhak ng lalaki ay puno ng tagumpay, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa loob ng 10 taon. Sa isang sandali, ang mundo ni Florencia ay tumigil. Ang ulan, ang mga sirena ng pulis, at ang liwanag ng mga sasakyan ay naglaho. Naiwan lamang ang imahe ni Luz, ang batang nagbigay sa kanya ng dahilan para ngumiti sa gitna ng impyerno. Gabriel, Gabriel, huminto ka. Huwag mong papatayin ang makina. Ang sigaw ni Florencia sa kanyang radyo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na hindi pa naririnig ng kanyang mga tauhan kailanman. Ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa manibela ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinahong boses ni Gabriel sa gitna ng ugong ng makina. Major, anong nangyayari? Malayo na kami sa mansyon. Ligtas na si Luz. Hindi, Gabriel. May bomba sa ilalim niyo. Ang bulong ni Florencia, ang kanyang lalamunan, ay tila may nakabara na tinik. Mendoza planted it. Huwag kang hihinto. Huwag mong bibitawan ang preno. Parating na ako. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Gabriel sa rearview mirror at nakita ang inosenteng mukha ni Luz na yakap-yakap ang kanyang lumang manika. Sa mga sandaling iyon, isang golden moment
ng katapangan ang bumalot kay Gabriel. Sa halip na matakot, hinawakan niya ng mas mahigpit ang manibela at lumingon sa bata na may isang matamis at panatag ng ngiti. Luz baby, laro tayo ng statue, okay? Huwag kang gagalaw. Huwag kang bibitiw kay Tito Gabriel, ha? Darating na si Mama Florencia. Wika ni Gabriel sa Taglish. Ang kanyang boses ay kasing tibay ng bakal, kahit na ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Habang hinahabol ni Florencia ang sasakyan ni na Gabriel, muling pumasok ang boses ni Mendoza sa radyo. Pumili ka, Major. Ang gintong ninakaw ng mga magulang mo o ang batang itinuring mong anak, isang maling galaw mo at magiging abo ang lahat ng pinahahalagahan mo. Bakit mo ginagawa ito, Mendoza? Bakit kailangang madamay ang isang bata? Sigaw ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa pinaghalong ulan at luha. Dahil ang mundong ito ay hindi para sa mga bayani, Florencia. Ito ay para sa mga taong marunong sumira ng buhay para sa sariling interes. 10 taon kang nagpanggap na basahan, pero sa huli, ikaw pa rin ang talunan. Ang sagot ng direktor, kasabay ng tunog ng pagharurot ng kanyang speedboat palayo sa dalampasigan. Narating ni Florencia ang kinaroroonan ng sasakyan ni na Gabriel sa isang madilim na bahagi ng highway na malapit sa bangin. Ang dalawang sasakyan ay magkatabi na ngayon, tumatakbo sa bilis na 60 kilometro bawat oras. Nakita ni Florencia si Gabriel, ang lalaking tahimik na nagmahal sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa. Gabriel, kailangan mong ilipat si Luz sa sasakyan ko. Hindi natin alam kung kailan ito sasabog. Sigaw ni Florencia habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang sasakyan sa pinto ng kinaroroonan ni Luz. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pintig ng oras patungo sa kawalan. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ay tila isang countdown na hindi naririnig. Sa gitna ng panganib, nagtagpo ang mga mata ni na Florencia at Gabriel. Isang tingin na puno ng mga salitang hindi nasabi, mga pangako ng bukas, mga hiling ng kapatawaran, at ang katotohanang handa silang mamatay para sa isa't isa. I love you, Florencia. Alagaan mo si Luz. Ang huling bulong ni Gabriel sa radyo bago niya dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan sa gitna ng mabilis na pagtakbo. Cliffhanger. Habang inaabot ni Florencia ang kamay ni Luz para hilahin ito patungo sa kanyang sasakyan, biglang tumunog ang isang mabilis na bip-bip mula sa ilalim ng upuan ni Gabriel. Ang timer ay umabot na sa huling 10 segundo. May liligtas ba ni Florencia ang bata at ang lalaking mahal niya o ang katarungang ipinaglaban niya ay magtatapos sa isang madugong trahedya? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asidong tumutunog sa pandinig ni Florencia. 10, 9, 8. Ang hangin na pumapasok sa pagitan ng dalawang mabilis na sasakyan ay tila humihila sa kanya palayo sa batang kanyang iniirog. Abutin mo ang kamay ko, Luz. Huwag kang titingin sa baba, sa akin ka lang titingin. Ang sigaw ni Florencia ay basag, puno ng pait at takot na hindi niya kailanman naramdaman sa gitna ng digmaan. Ang maliit na kamay ni Luz ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang dulo ng kanyang mga daliri ay bahagyang dumidikit sa palad ni Florencia. Sa kabila ng mabilis na pagtakbo ng mga sasakyan, naramdaman ni Florencia ang isang golden moment ng koneksyon. Ang init ng balat ng bata na tila isang buhay na sulo sa gitna ng malamig na kamatayan. Ibigay mo na siya sa akin, Gabriel.
Ngayon na. Ang utos ni Florencia, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng utos ng isang general. Sa huling 5 segundo, ginamit ni Gabriel ang kanyang buong lakas para itulak si Luz patungo sa bukas na pinto ng sasakyan ni Florencia. Sa isang iglap na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, lumipad ang maliit na katawan ng bata sa pagitan ng 2 humaharurot na sasakyan. Nasalo siya ni Florencia. Ang kanyang kaliwang braso ay mahigpit na yumakap sa bata, habang ang kanang kamay niya ay pilit na pinapanatili ang direksyon ng manibela. Nasa akin na siya. Gabriel, tumalon ka na, talon. Ang huling sigaw ni Florencia. Ngunit tiningnan siya ni Gabriel na may isang mapait na ngiti. Ang timer ay nasa huling 2 segundo na lamang. Alam ni Gabriel na kung tatalon siya ngayon, ang sasakyang may bomba ay mawawalan ng kontrol at maaaring bumangga sa sasakyan ni Florencia. Kailangan niyang ilayo ang kamatayan sa babaeng kanyang minamahal. Inikot ni Gabriel ang manibela patungo sa madilim na bahagi ng bangin. Ang huling nakita ni Florencia ay ang mga mata ni Gabriel, puno ng kapayapaan at isang pag-ibig na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong ginto. Isang nakakabinging ugong ng pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang liwanag ng apoy ay naging kasing tingkad ng araw. Nilalamon ang kadiliman ng gabi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagyanig sa sasakyan ni Florencia, dahilan para muntik na itong mawalan ng kontrol. Ang ulan ay tila naglaho sa tindi ng init na nagmumula sa naglalagablab na sasakyan ni Gabriel, na ngayon ay dahan-dahang nahuhulog sa kailaliman ng bangin. Gabriel! Ang sigaw ni Florencia ay napalitan ng isang mahaba at masakit na paghikbi. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa manibela habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa kanyang tabi, si Luz ay umiiyak din. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakayakap sa braso ni Florencia. Hindi ito ang katarungang hiningi niya. Hindi ito ang tagumpay na binalak niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat ginto na ninakaw ng mga Valderrama ay walang halaga kumpara sa isang buhay na ibinigay para sa kanya. Sa gitna ng usok at amoy ng nasunog na bakal, narinig ni Florencia ang tunog ng mga sirena ng bumbero at ambulansya na papalapit. Ngunit para sa kanya, ang mundo ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang radyo. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Tila isang makina na nawalan ng langis. Control, this is Major Reyes. Target Luz Valderrama is secured. Officer Gabriel is down. Requesting immediate search and rescue at the bottom of the ravine. And find Mendoza. Don't let him reach the shore. Habang nakatingin sa naglalagablab na apoy sa ibaba, naramdaman ni Florencia ang isang malamig na determinasyon na bumabalot sa kanyang puso. Kung kanina ay katarungan lamang ang kanyang hinahanap, ngayon ay paghihiganti na ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang amoy ng lansa ng isda ay napalitan na ng amoy ng pulbura at abo. Ang reyna ng pantalan ay pumanaw na, at ang isinilang ay isang sugatang leon na hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang ulo ng huling taong sumira sa kanyang buhay. Cliffhanger. Habang sinisiyasat ng mga pulis ang gilid ng bangin, isang tauhan ang tumakbo patungo kay Florencia. May dala itong isang basang piraso ng tela, ang itim na jacket ni Gabriel. Pero may isang bagay na nakapagtataka. Walang bakas ng katawan sa loob o paligid ng nasunog na sasakyan.
nasaan si Gabriel? O ang pagsabog ba ay sadyang idinisenyo para itago ang isang mas malalim na lihim? Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila mga nanunuyang bituin sa paningin ni Florencia. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling wine ay pilit na nilulunod ang katotohanang sa labas ng gusaling ito may isang pusong nag-aapoy sa galit at isang kaluluwang nagluluksa sa kawalan. Sa gabing iyon, nagtitipon ang mga makapangyarihang tao sa lipunan para sa isang charity gala. Isang pagtitipon na ang layunin ay tulong para sa mga mahihirap. Ngunit ang totoo ay isang entablado lamang para sa mga mapagpanggap. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Direktor Mendoza. Suot ang kanyang puting tuksido, nakangiti, habang tumatanggap ng parangal para sa kanyang huwarang serbisyo sa bansa. Ngunit ang katahimikan at ang marahang tunog ng mga kubyertos ay biglang naputol ng bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Hindi ang mahina at dahan-dahang pagbukas ng isang utusan, kundi ang isang marahas at determinadong pagtulak na yumanig sa mga dingding. Pumasok si Florencia. Wala na ang luma niyang t-shirt na amoy lansa. Wala na ang kanyang mga bota na puno ng putik. Suot niya ang kanyang madilim na tactical suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. At ang kanyang badge ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng pulang karpet ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Director Mendoza. Ang boses ni Florencia ay umaling-aungaw sa buong silid, malamig at puno ng awtoridad. Ang parangal na hawak mo ay kasing dumi ng mga kamay na pumatay sa aking mga magulang. Tumigil ang musika. Ang mga bisita ay nagbulungan. Ang iba ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa gulat. Si Mendoza ay namutla. Ang kanyang hawak na tropeyo ay bahagyang nanginig. Florencia, security, ilabas ang babaeng ito. Isang baliw na tindera ng isda ang nakapasok sa ating pagtitipon. Sigaw ni Mendoza, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard, itinaas ni Florencia ang isang maliit na remote control. Sa isang pindot niya, ang malaking projector screen sa likuran ni Mendoza ay biglang nagbukas. Hindi ang mga larawan ng charity work ang lumabas, kundi ang video recording mula sa loob ng container sa Bencang. Ang mga gintong baretang may dugo, ang mga kabaong at ang pinakamasakit sa lahat, ang recording ng boses ni Doña Isadora na umamin sa pagpaslang sa mga magulang ni Florencia. Ito ba ang serbisyo mo, Direktor? Ang magnakaw sa kaban ng bayan at pumatay ng mga inosente para lamang mapanatili ang iyong posisyon? Tanong ni Florencia habang dahan-dahang naglalakad palapit sa entablado. Sa mga sandaling iyon, isang golden moment ng paghihiganti ang naganap. Kinuha ni Florencia ang isang baso ng wine mula sa isang dumaang waiter at dahan-dahan itong ibinuhos sa paanan ng entablado. Ang alak na ito ay para sa aking mga magulang at para sa isang bayaning ibinigay ang kanyang buhay para protektahan ang katarungan na pilit ninyong ibinabaon sa limot. Nagsimulang magkagulo sa loob ng ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato. Ang mga dating kaalyado ni Mendoza ay dahan-dahang lumayo sa kanya. Ayaw madamay sa bumabagsak na higante. You have no proof. That video is fake. Sigaw ni Mendoza habang sinusubukang tumakas patungo sa backstage. Ngunit hinarang siya ni Florencia. Sa isang mabilis na pagkilos,
kinuha niya ang mga posas mula sa kanyang baywang. Ang tunog ng pagkaldag ng bakal ay naging kasing linaw ng isang hatol. Hindi lang video ang hawak ko, Mendoza. Hawak ko rin ang listahan ng lahat ng overseas accounts ni Rogelio at Isadora na ikaw ang nag-facilitate. You are under arrest for plunder, multiple murder, and treason. Habang dinadala si Mendoza palabas, ang buong ballroom ay binalot ng katahimikan ng kahihiyan. Ang hiya o ang dangal na pilit nilang iningatan sa loob ng 10 taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Bago lumabas si Florencia, huminto siya at tumingin sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang amoy ng isda. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sakripisyo ni Gabriel. Inilabas niya ang isang maliit na piraso ng tela. Ang bahagi ng jacket ni Gabriel na nakuha sa bangin. At mahigpit itong hinawakan. Para sa iyo ito, Gabriel. Bulong niya sa hangin, cliffhanger. Habang isinasakay si Mendoza sa sasakyan ng pulis, biglang may isang itim na van na humarurot palapit at nagpaulan ng mga papel sa kalsada. Nang pulutin ito ni Florencia, nakita niya ang isang sulat kamay na mensahe. The gold is gone, Major. And so is the man you thought died in the fire. Meet me where the fish are cold and the truth is colder. Sino ang nagpadala ng mensahe? At posible bang buhay pa ang taong inakala niyang nawala na habang buhay? Ang silid ng bilangguan ay hindi amoy mamahaling insenso o mabangong bulaklak. Amoy ito ng kalawang, lumang semento at ang hindi maipaliwanag na anghit ng kawalang pag-asa. Si Doña Isadora, ang dating reyna ng Navotas, ay nakaupo sa isang matigas na katre. Ang kanyang suot na orange na jumpsuit ay tila isang malaking insulto sa kanyang balat na nasanay sa sutla at lace. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng diamante, ay ngayon ay wala ng palamuti, kundi ang mga kalyo mula sa matitigas na rehas. Sa kabilang selda, naririnig ang walang tigil na paghagulhol ni Rogelio. Hindi ito hagulhol ng pagsisisi, kundi hagulhol ng isang batang nawalan ng laruan. Mama, gawin mo ang lahat. Ilabas mo ako rito. Hindi ko kaya ang pagkaing ito, masama ang lasa. At ang init dito, hindi ako makatulog. Ang boses ni Rogelio ay puno ng kaduwagan. Isang tunog na tila isang sirang plaka sa pandinig ng kanyang ina. Tumingin si Isadora sa kanyang anak na may halong pandidiri. Ito ba ang bunga ng kanyang 10 taong kasakiman? Isang lalaking walang paninindigan. Sa isang golden moment ng katotohanan, naramdaman ni Isadora ang bigat ng karma. Ang bawat sentimo na ninakaw niya, ang bawat buhay na kinuha niya para sa ginto, ay nauwi lamang sa isang masikip na selda kung saan ang tanging kasama niya ay ang boses ng kanyang duwag na anak. Tumahimik ka, Rogelio. Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay paos at basag. Wala na tayong magagawa. Ang asawa mong itinuring nating basura. Siya ang nagbaon sa atin sa impyernong ito. Samantala, sa labas ng bilangguan, si Florencia ay hindi nakaramdam ng katuwaan sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang katarungan ay nakuha na niya, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling hungkag. Hawak niya ang sulat na nakuha niya sa labas ng Manila Hotel. Where the fish are cold and the truth is colder. Dinala siya ng kanyang mga paa sa Navotas Cold Storage. Ang pinakamalaking imbakan ng yelo at isda sa buong pantalan. Ang lugar na ito ay tila isang lunsod ng mga patay. Ang amoy ng ammonia at ang nakakangilong lamig
ay agad na sumalubong sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng nagyayelong sahig ay lumilikha ng matitigas na tunog, tila mga martilyong tumatama sa kanyang kaba. Narating niya ang pinakamalalim na bahagi ng storage room. Doon, nakita niya ang mga crate na dapat ay naglalaman ng ginto. Ngunit pagbukas niya sa isa sa mga ito, wala siyang nakitang makinang na metal. Ang tanging laman nito ay mga blok ng yelo na dahan-dahang natutunaw, at sa gitna ng yelo may isang pamilyar na bagay. Isang silver na kwintas na may pendant na krus. Ang kwintas na ibinigay niya kay Gabriel bago ang pagsabog bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Gabriel? Bulong ni Florencia, ang kanyang hininga ay nagmistulang usok sa tindi ng lamig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pag-asa. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng malalaking blok ng yelo. Ang bawat hakbang nito ay dahan-dahan. Tila ba nag-aalinlangan kung dapat bang magpakita. Nang tumama ang liwanag ng lampara sa mukha ng anino, naramdaman ni Florencia ang biglaang pagtigil ng kanyang mundo. Ang lalaking nasa harap niya ay puno ng mga pasa. Ang kanyang kanang braso ay may benda na may bahid ng tuyong dugo. At ang kanyang balat ay maputla dahil sa lamig. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang laging nakabantay kay Florencia sa loob ng maraming taon, ay nananatiling puno ng init. Gabriel. Ang hikbi ni Florencia ay hindi na niya napigilan. Tumakbo siya patungo sa lalaki at niyakap ito ng buong higpit. Ang lamig ng katawan ni Gabriel ay hindi inalintana ni Florencia dahil ang init ng kanyang presensya ay sapat na para tunawin ang lahat ng yelo sa paligid nila. Sabi ko sa iyo, Major, hindi ako basta-basta susuko. May pangako pa ako sa iyo at kay Luz. Bulong ni Gabriel sa Taglish. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Paano ka nakaligtas? Ang pagsabog. Ang bangin. Tanong ni Florencia habang hinahaplos ang mukha ni Gabriel. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay katotohanan, Florencia. Ang ginto, kinuha na ng team natin bago pa makarating si Mendoza. At ang pagsabog, isang diversion lang yon para isipin ni Mendoza na wala na kaming laban. Paliwanag ni Gabriel. I had to stay hidden until the gala was over to make sure everyone's masks were off. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, narinig ni Florencia ang isang mahinang tunog ng pagkasa ng baril mula sa itaas na palapag ng cold storage. Tumingin siya sa itaas at nakita ang isang bulto ng tao. Si Carmela. Ang babaeng inakala ni Florencia na nakatakas na ay narito pala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak niya ang isang baril na nakatutok ng diretso kay Florencia. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Inagaw niyo sa akin ang lahat. Ang yaman ko, ang posisyon ko, at ang lalaking dapat ay magbibigay sa akin ng lahat. Sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng histerya. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Cliffhanger. Habang dahan-dahang hihilahin ni Carmela ang gatilyo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang malaking tipak ng yelo ang narinig sa buong silid. Sino ang gumawa niyon? At sino ang tatamaan ng bala ni Carmela sa gitna ng nagyayelong silid na ito? Mamatay na kayong lahat. Kung hindi ako magiging masaya, walang pwedeng maging masaya sa mundong ito. Ang boses ni Carmela ay tila isang matinis na tunog ng bakal na kiniskis sa semento. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng nagyayelong silid
ng Navotas Cold Storage. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang ayos na dati ay laging perpekto, ay ngayon ay gulo-gulo na, bakas ang desperasyon ng isang taong nawalan ng lahat ng kanyang itinatangi. Ang yaman, ang posisyon, at ang huwad na pag-ibig ni Rogelio. Sa gitna ng tensyon, bago pa man mahila ni Carmela ang gatilyo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang dambuhalang tipak ng yelo ang narinig mula sa itaas na palapag. Hindi ito aksidente. Mula sa madilim na bahagi ng catwalk, lumitaw ang maliit na anino ni Mateo, ang batang laging tumutulong kay Gabriel sa pantalan. Sa kabila ng kanyang pagiging pipi, ang kanyang katapangan ay nagsilbing boses ng katarungan sa gabing iyon. Ang pagbagsak ng yelo ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa sahig, dahilan para mawalan ng balanse si Carmela. Sa isang kisap mata, mabilis na kumilos si Gabriel. Kahit na may sugat ang kanyang braso, hinarang niya ang kanyang katawan sa harap ni Florencia habang dahan-dahan itong itinulak sa ligtas na bahagi ng mga crate. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog nito ay tila isang mabilis na kidlat na tumama sa gitna ng nagyayelong hangin. Naramdaman ni Florencia ang biglaang paghinto ng kanyang paghinga. Tiningnan niya si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Ngunit sa halip na dugo, nakita niya ang baril ni Carmela na tumalamsik sa malayo. Ang bala ay tumama sa isang bakal na poste, sapat na para maglikha ng malakas na kislap ng apoy sa gitna ng kadiliman. Tama na, Carmela, tapos na ang kasamaan ninyo. Ang sigaw ni Florencia ay hindi na sigaw ng isang biktima. Ito ay sigaw ng isang opisyal na matagumpay na natapos ang kanyang misyon. Mabilis na nakalapit si Florencia kay Carmela bago pa man ito makakuha ng ibang sandata. Sa isang golden moment ng katarungan, hinawakan ni Florencia ang mga kamay ni Carmela. Ang mga kamay na dati ay nagpabango ng mamahaling pabango habang kinukutya ang lansa ng isda sa kanyang balat. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay nanginginig sa takot. Malamig pa sa yelong nakapaligid sa kanila. Ang lansa na sinasabi mo, Carmela, iyan ang naging lakas ko para matiis ang lahat ng dumi ninyo. Bulong ni Florencia habang dahan-dahang pinupusasan ang babaeng sumira sa kanyang katahimikan. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Sino sa atin ang tunay na marumi? Ang basahang itinuring nyo o ang kaluluwa mong nabulok sa kasakiman? Napaluhod si Carmela sa gitna ng nagtutunawang yelo. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay muling nagliwanag. Nagpapahiwatig na ang mahabang gabi ay sa wakas ay matatapos na. Lumapit si Gabriel kay Florencia. Sa kabila ng pagod at sakit, hinawakan niya ang mukha ng babae. Safe na ang lahat, Major. Secure na ang ginto. Nasa kustodya na ng Bangko Sentral. At ang pinakaimportanteng misyon mo, ang protektahan si Luz at ang sarili mo, nagawa mo na. Nararamdaman ni Florencia ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit. Ang kanilang mga hininga ay nagsasama sa gitna ng lamig. Isang init na nagmumula sa katotohanang sila ay buhay at malaya na. Ngunit habang papalabas sila ng cold storage, isang huling anino ang humarang sa kanilang daan. Si Rogelio, na kanina lamang ay nasa kustodiya ng mga pulis, ay nakatakas pala at ngayon ay nakatayo sa harap ng pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at ang kanyang mga mata ay tila nawala na sa katinuan.
Hindi niyo ako pwedeng iwan dito. Florencia, asawa mo ako. Iligtas mo ako. Ang pagmamakaawa ni Rogelio ay tila isang masamang panaginip. Na ayaw magising, tiningnan ni Florencia ang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Ang kanyang puso ay wala ng galit, wala ng puot. Ang tanging natitira ay ang malalim na awa para sa isang taong kinain ng sariling kasamaan. Wala na akong asawang kilala, Rogelio. Ang asawa ko ay namatay na kasama ng mga kasinungalingan ninyo. Malamig na tugon ni Florencia bago siya nagpatuloy sa paglakad. Iniwan ang lalaki sa gitna ng mga awtoridad. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay sa abot tanaw ng Navotas. Ang amoy ng dagat ay sariwa, tila binubura ang lansa ng nakaraan, cliffhanger. Habang isinasakay si Rogelio at Carmela sa magkaibang sasakyan, isang huling tawag ang natanggap ni Florencia sa kanyang cellphone. Ito ay mula sa ospital kung nasaan si Luz. Ang boses ng doktor ay may halong kaba. Major Reyes, si Luz. May isang bagay siyang natagpuan sa loob ng kanyang manika. Isang susi na may nakaukit na pangalan ng iyong mga magulang. Mukhang hindi pa tapos ang lahat ng lihim ng pamilyang ito. Ang amoy ng gamot at malinis na puting kumot sa loob ng silid sa ospital ay tila isang estranghero sa pandinig at pang-amoy ni Florencia. Sa loob ng 10 taon, nasanay siya sa lansa, sa usok, at sa amoy ng nabubulok na moralidad ng mga Valderrama. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ni Luz, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman inakalang makakamit niya pa. Mama Florencia. Ang mahinang ungol ni Luz habang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. Mabilis na lumapit si Florencia at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Narito lang si Mama Luz. Huwag kang matakot. Wala na ang masasamang tao. Safe na tayo. Isang golden moment. Nang paghihilom, ang naganap ng kinuha ni Luz ang kanyang luma at punit-punit na manika. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa mansyon. Mula sa loob ng tahi ng manika, inilabas ng bata ang isang maliit at kalawanging susi. May nakaukit dito na mga titik na FR at MR. Ang mga inisyal ng mga magulang ni Florencia na sina Fernando at Maria Reyes. Sabi po ni Papa Rogelio dati, itapon ko raw ito. Pero itinago ko po dahil alam kong mahalaga ito sa inyo, Mama. Bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Pumatak ang luha ni Florencia. Hindi dahil sa pait, kundi dahil sa paghanga sa katapangan ng bata. Ang susing ito ay hindi para sa ginto. Ito ay para sa isang maliit na steel box na itinago ng kanyang ama sa ilalim ng pundasyon ng kanilang lumang bahay bago ito masunog. Sa pintuan ng silid, nakasandal si Gabriel. Wala na ang kanyang tactical gear. Suot na niya ang isang simpleng polo shirt, ngunit ang kanyang braso ay nakabenda pa rin. Pinanood niya ang mag-ina na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagsasabing ang lahat ng sakripisyo niya ay sulit. Handa ka na bang buksan ang huling pahina ng nakaraan mo, Florencia? Tanong ni Gabriel sa Taglish. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng suporta. Tumango si Florencia. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, bumalik sila sa guho ng kanyang dating tahanan sa Navotas. Kasama si Gabriel, hinukay nila ang bahagi ng lupa na itinuro ng lumang mapa na kasama ng susi. Doon, natagpuan nila ang isang maliit na kahon
Nang pihitin ni Florencia ang susi, ang mahinang tunog ng pagbukas ng lumang mekanismo ay tila isang huling hininga ng kanyang mga magulang. Sa loob ng kahon, walang ginto. Ang laman nito ay mga titulo ng lupa, mga lupang kinatitirikan ng mga barong-barong ng mga mangingisda sa Navotas. Ang kanyang mga magulang ay hindi nagtatago ng yaman para sa sarili. Binalak nilang ibalik ang lupa sa mga tao bago sila pinatay ni Isadora at Mendoza. Ito ang tunay na legacy ni na Fernando at Maria. Bulong ni Gabriel habang tinitingnan ang mga dokumento. Hindi ginto, kundi pag-asa para sa libu-libong pamilya. Nararamdaman ni Florencia ang isang malalim na paglaya. Ang bawat sampal ni Isadora, ang bawat pangungutya sa kanyang lansa, ay tila naglaho na parang bula. Siya ang magpapatuloy sa pangarap ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, narinig ni Florencia ang balita tungkol sa kanyang pamilya. Si Doña Isadora ay unti-unti nang nawawala sa katinuan sa loob ng selda. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa mga anino ng nakaraan. Si Rogelio naman ay inabandono na ni Carmela at ngayon ay nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Walang pera at walang dangal na natira. Hinarap ni Florencia ang dagat. Ang hangin ay amoy asin pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng pagtitiis. Ito ay amoy ng bagong simula. Gabriel, salamat. Wika ni Florencia habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Florencia. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Sabi ko naman sa iyo, Major, kahit amoy isda ka o amoy pulbura, ikaw lang ang babaeng gusto kong samahan hanggang sa huling paglubog ng araw. Cliffhanger. Habang naglalakad sila palayo sa guho, napansin ni Florencia ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa malayo. Isang itim na sasakyang pag-aari ng gobyerno. Isang opisyal ang bumaba at lumapit sa kanya na may dalang isang opisyal na sulat. Major Reyes, hindi pa tapos ang serbisyo mo. May nahanap kaming bagong ebidensya. Hindi lang ang pamilya Valderrama ang sangkot sa pagkamatay ng mga magulang mo. May mas mataas na tao pa sa likod nito. Tatanggapin ba ni Florencia ang bagong hamon o pipiliin na niya ang tahimik na buhay kasama sina Gabriel at Luz? Tinitigan ni Florencia ang puting sobre na hawak ng opisyal. Ang tatak ng gobyerno ay tila isang mabigat na gintong kadena na muling nagaanyaya sa kanya na bumalik sa mundo ng mga anino. Sa mundo kung saan ang bawat yakap ay may kaakibat na hinala at ang bawat ngiti ay may itinatagong patalim. Lumingon siya sa kanyang likuran. Nakita niya si Luz na masayang naghahabol ng mga alon sa dalampasigan. Ang tawa ng bata ay kasing linaw ng kristal na tubig. Sa tabi nito, naroon si Gabriel, nakasandal sa isang puno ng niyog. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya na may halong pangunawa at tahimik na pagtanggap. Alam ni Gabriel na anuman ang maging desisyon ni Florencia, mananatili siyang anino na magbabantay sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Florencia ang sobre, ngunit hindi para buksan ito. Inabot niya ito pabalik sa opisyal habang may isang matamis at panatag na ngiti sa kanyang mga labi. Ibigay niyo na ang impormasyong iyan sa mga bagong henerasyon ng mga opisyal, sir. Ang boses ni Florencia ay kasing hinahon ng simoy ng dagat sa Palawan. 10 taon akong nabuhay sa lansa at dilim. 10 taon kong ibinigay ang aking pagkatao para sa tungkulin. Ngayon, hayaan niyo namang ibigay ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para sa aking sarili at para sa pamilyang tunay na nagmamahal sa akin. Nagulat ang opisyal.
Ngunit sa huli ay tumango ito bilang tanda ng respeto. Sumaludo siya kay Florencia sa huling pagkakataon bago dahan-dahang lumisan ang itim na sasakyan. Iniiwan ang alikabok ng nakaraan sa likuran. Lumapit si Gabriel kay Florencia at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Sigurado ka na ba, Florencia? You are a hero. Ang bansa ay kailangan ka pa, Gabriel. Ang tunay na kabayanihan ay hindi lang matatagpuan sa paghuhuli ng mga kriminal. Sagot ni Florencia habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Ang tunay na kabayanihan ay ang pagpili sa pagmamahal sa gitna ng mundong puno ng puot. Ang katarungan para sa mga magulang ko ay nakamit na sa pamamagitan ng pagbabalik ng lupa sa mga mangingisda. Iyon na ang huling misyon ko, isang golden moment ng kapayapaan ang bumalot sa kanila nang tumakbo si Luz patungo sa kanila. Bit-bit ang isang magandang kabibe. Mama, Tito Gabriel, tingnan niyo po, ang ganda nito. Parang bituin. Yumuko si Florencia at kinuha ang kabibe. Pagkatapos ay hinalikan ang noo ng bata. Ang amoy ni Luz ay hindi na amoy ng takot o amoy ng mansyong puno ng kasalanan. Amoy ito ng gatas ng araw at ng kinabukasang puno ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan. Sa isang maliit na kainan sa gilid ng dagat, makikita ang isang babaeng masayang nagluluto ng sariwang isda. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lansa ay hindi na isang sumpa. Ito ay naging simbolo ng biyaya, ng pagpapakain sa kapwa, at ng dangal na nakuha mula sa matapat na pagtatrabaho. Wala na si Major Florencia Reyes. Ang narito na lamang ay si Florencia, ang babaeng malaya. Sa kabilang panig ng bansa, sa loob ng isang madilim at malamig na selda, si Doña Isadora ay nananatiling nakatitig sa pader. Pilit na kinakausap ang mga aninong inakala niyang kaibigan. Si Rogelio naman ay naging isa sa mga tauhan sa kusina ng bilangguan, sa pilitang naglilinis ng mga malalansang isda na dati ay kanyang pandiri, isang karma na hindi natutulog. Ang huling paglubog ng araw ay nagbigay ng kulay kahil na liwanag sa buong dalampasigan. Naglalakad sina Florencia, Gabriel at Luz ng magkakahawak kamay sa ibabaw ng puting buhangin. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa ay dahan-dahang binubura ng tubig dagat. Tila ba sinasabing ang nakaraan ay wala na, at ang tanging mahalaga ay ang bawat segundong magkakasama sila. Are you happy, Florencia? Tanong ni Gabriel habang tinititigan ang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Hindi lang happy, Gabriel. Sagot ni Florencia sa Taglish. I am finally home. At ang amoy ng aking buhay ngayon, hindi na ito amoy isda, ito ay amoy ng kalayaan. Ang kwento ni Florencia ay nagtatapos hindi sa isang pagsabog o sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Ang paghilom ay nagsimula na at sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay laging mas malakas kaysa sa kahit anong uri ng kasamaan.